ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang dalawang puso na lubos na nagmamahalan ay wala ng ibang direksyon kundi ang magkita sa altar ng simbahan. Pero habang tumatakbo ang oras, ay may mga pangyayaring hindi inaasahan at ito ang susubok kung gaano katibay ang kanilang pinagsamahan. Ikaw kabarangay, kaya mo bang ituloy ang isang kasal kahit may nagawang mabigat na pagkakamali ang iyong mapapangasawa? Palaging dumadaan sa mabigat na pagsubok ang relasyon ng dalawang taong nagmamahalan, mga kapuso. Pagsubok na pwedeng maging dahilan para sila ay tumatag at pwede ring magpasuko sa kanilang relasyon. Kung malalagay ka sa sitwasyong alanganin ay handa ka bang bigyan ng bagong pagkakataon ng taong sumira ng tiwala mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Leon, 32 years old at sumulat ako sa inyo dahil gusto kong ibahagi ang kwento ng aking matalik na kaibigan na si Jordan. Papa Dudut, magkaibigan na kami mula noong elementary pa lamang at magkapatid ang turingan namin. Hindi na putol ang pagkakaibigan namin kahit lumipat na ako ng ibang paaralan. Noong high school ako. Pagka-graduate ng college, naging madalang ang komunikasyon namin sa isa't isa dahil naging abala na rin kami sa aming mga trabaho tapos ay na-transfer pa ako sa Davao. Kaya mas naging preoccupied ako. Kahit madalang ang pag-uusap namin, solid pa rin kaming magkaibigan. Isang araw habang nasa trabaho ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Jordan. Tuwang-tuwa ito at halos hindi ko na maintindihan kung bakit niya ako pinababalik ng Maynila. Yun pala ay ikakasal na ang best friend ko. Ikakasal siya kay Vern, ang babaeng sa kwentuhan ko pa lamang nakikilala. Pero alam kong siya na ang the one ni Jordan. Nagulat ako pero at the same time ay masayang-masaya para sa kanya dahil sa wakas ay natagpuan ni Jordan ang babaeng nagpatino sa kanya sa katauhan ni Vern. Hindi ko na mabilang ang mga pinakilala sa akin ni Jordan pero kay Vern lamang siya tumagal ng ilang taon. At si Vern ang tumapos sa pagiging babaero ng tropa ko, Papa Dudut. Sa kwento ni Jordan, isang anghel sa lupa ang pagkakadescribe niya kay Vern. Pero hindi ko pa ito nakikita kahit sa picture man lang kasi nag-deactivate ng social media si Jordan. Marami kasi siyang babae na tinaguan kaya nasanay na siyang wala ng social media. Ganon din naman ako, Papa Dudut. Hindi ako mahilig mag-upload o tumingin-tingin sa social media ng mga tao. Busy ako masyado sa trabaho kaya alam ko na pag tumawag si Jordan ay mahalagang ibabalita nito sa akin. Papa Dudut, ilang araw bago ikasal si Jordan ay lumuwas na ako ng Maynila. Kinita ko si Jordan at ang mga tropa isang gabi bago ang kasalan. Bakas na bakas sa mukha ni Jordan ang kasiyahan. At kinabukasan ay nandun ako sa hotel kung saan sila naka-check-in. Dumating ang araw na pinakahihintay ng kaibigan ko. Ang araw ng kasal niya. Ang araw na dapat sana'y magiging pinaka makabuluhang araw para sa isang taong nagmamahal. Pare! Jordan! Tulog pa rin nata siya. Anong oras na oh? Kasal niya na mamaya. Jordan! Oh, bukas naman pala. Bakit di nakalak tong pinto ng kwarto niya?
Ay, makapasok na nga. Teka, ano to? Ano nangyari dito? Bakit ang gulo ng kwarto? Nasaan kaya si Jordan? Jordan? Oh, Jordan! Bakit ka nakaupo dyan sa toilet? Hindi ka pa bihis? Tsaka bakit ang dumi-dumi mo? Teka, lasing ka ba? Gusto ko nang mamatay. Pre, talagang mamamatay ka pag di mo binigay sa akin yung bote ng alak na hawak mo. Nasobrahan ka ba sa excitement? Naubos mo yung 1 litro oh. Akin na nga yan. Ibalik mo sa akin yung bote. Hindi. Ilalapag ko tong bote dito sa tabi. Pre, umayos ka. Araw ng kasal mo tapos basag na basag ka? Maligo ka na. Bilisan mo, tutulungan kita ayusin yung isusuot mo. Gusto ko Pare, nang ano ba? mamatay. Uy, teka! Bakit may baril ka? Ibaba mo yan, pare! Hindi magandang biro yan! Mukha bang nagbibiro ako? Pare, best friends tayo. Kapatid mo ako. Kalma lang. Sabihin mo sa akin kung anong problema. May ilang oras pa tayo bago kasal mo. Sige, sabihin mo sa akin kung bakit gusto mo mamatay. Wala na. Wala nang silbi yung buhay ko. Pre, kaya nga nandito ako eh. Kausapin mo ako. Ano bang nangyari? Okay ka naman kahapon ah. Ang saya-saya mo pa. Ang saya natin. Bakit biglang gusto mo magpakamatay? Ano bang nangyari? Hiwalay na kami ni Vern. Hindi na matutuloy kasal namin. Ha? Paano nangyari yun? Nakipaghiwalay siya sa'yo sa mismong araw ng kasal nyo? Niloko niya ako, Leon. Niloko ako ng pinakamamahal kong babae. Ano? Niloko ka niya? Pare, paano kanya niloko? Teka, kanino kanya niloko? Sandali nga, naguguluhan ako. Paanong lolokohin ka? Kagabi lang magkakasama tayo. Tsaka sabi mo, nasa party sila ng mga kaibigan niyang babae. Sobrang sakit, pre. Lahat naman ginawa ko para sa kanya. Minahal ko siya ng sobra-sobra. Tapos ngayon, iiwan niya ako ilang oras bago kami ikasal. Ang sakit. Ayoko nang mabuhay. Pare! Napakasakit ng ginawa niya sa akin, Leon. Si Vern ang buhay ko. Umikot ang mundo ko dahil sa kanya. Hindi ko kayang mawala siya. Hindi ko kaya. Oo, masakit ang ginawa niya sa'yo. Pero pare, hindi totoo na hindi mo kayang mabuhay nang wala siya. Kasi nung wala pa siya sa buhay mo, nakaya mo naman eh. Naging masaya ka naman. Pare, sa totoo lang, iniwan din ako ng girlfriend ko. Nito lang din. Dapat nga kasama ko siya ngayon sa kasal mo eh. Ipapakilala ko sana siya sa'yo. Kaso, iniwan niya ako bago pa dumating tong araw na to. Pero tingnan mo pare, nandito ako ngayon kasama mo. Hindi naman katapusan ng mundo para sa akin. Hindi mo ako maintindihan. Wala ka kasi sa lugar ko. Wala nga ako sa lugar mo, pero nandito ako para sa'yo. Bumalik ako ng Maynila dahil gusto kong makasama ang best friend ko sa pinakamasayang araw sana ng buhay niya. At kung dahil sa nangyari magiging pinakamalungkot na araw to ng buhay mo, nandito pa rin ako. Tsaka sigurado ako na aalalayan ka rin ng pamilya mo. Jordan, sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin para gumaan ang pakiramdam mo eh. Pero pare, handa akong makinig. Kailangan mo lang ilabas yung nararamdaman mo. Sabihin mo sa akin lahat. Pero, mabuti pa. Ibaba mo muna yung hawak mong baril. Pare, tinan mo. Ha? Kukunin ko tong bote dito sa tabi. Tinan mo. Oh, shashot ako. Shashot ako para sa'yo. Yan naman ang gusto ko sa best friend ko. Sige, shot ka lang. Ikikwento ko sa'yo lahat ng nangyari. Papadudot, kahit na matagal ko nang kilala si Jordan ay doon ko lang siya nakita na umiyak at sobrang nalungkot dahil sa isang babae na umabot pa sa puntong gusto niyang magpatiwakal. Sa aming dalawa ay masasabi ko na kahit minsan ay hindi ko siya nakitang umiyak dahil
Hindi siya yung tipo na nagpapakita ng emosyon sa iba. Tahimik na tao si Jordan kahit sa harap ng ibang tropa. Ako lang ang nakakaalam kung gaano siya kakulit at malamang ay ganon din siya kay Vern. Papadudot ikikwento ko ang lahat ng sinabi sa akin ni Jordan noong araw na yon. Yung mga salita niya na hindi ko malilimutan. Sinimulan niya ang kwento noong bumiyahe sila sa malayo ni Vern para romantic daw ang mood at ang setting. Kailangan ni Jordan ang biyahe na yon dahil yon ang hudyat ng kanyang proposal para kay Vern. Babe, saan mo ba ako dadalhin? At kailangan talaga nakatakip ang mga mata ko. Parang kikidnapin mo ko ah. Relax ka lang sa piring mo sa mata. Kailangan talaga yan para sorpresa. Malapit na tayo sa pupuntahan natin. Malalaman mo rin kung saan yon. Baka naman madapa ako nito ha, wala akong makita. Siyempre, hindi ko hayaan na madapa ka, no? Ano ba kasi ginagawa natin dito sa Antipolo? May hindi ba ako naalala na okasyon? Magantay ka lang, babe. At much? Naku, curious kasi ako, babe. Normally sa mall lang tayo nagde-date. Ayan, nandito na tayo. Pwede mo nang tanggalin yung panyo sa mata mo. Okay. Oh my gosh, babe! Ang ganda naman dito! Candlelight dinner at ang ganda ng view! Napaka-romantic! Surprise! Nagustuhan mo? Oo naman, babe! Sa saya ko, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Happy ako at nagustuhan mo. Pero babe, bakit sinurprise mo ako ng ganito? Ang tagal pa naman ng birthday ko, tsaka malayo pa anniversary natin ah. Teka, bakit ka lumuluhod? Marunong may hang ka niyan. OMG, babe! Babe, Vern, pag tinititigan ko mga mata mo, nakikita ko ang ngayon, bukas at forever ko. Forever na makakasama sa buhay ko. Mahal na mahal kita. Sa 5 taon na magkasama tayo, araw-araw napapasaya mo ko. Ngayon, magkakalayo tayo ng medyo matagal dahil sa bago mong trabaho. Kaya ayaw na kitang pakawalan pa. Vern, will you marry me? Jordan, of course! Pakakasalan kita. Grabe, ganito pala yung feeling. Napapanood ko lang sa TV eh. Hindi ako umiiyak dahil malungkot ako ha. Umiiyak ako dahil sobrang happy ko. Babe, kahit na umiiyak ka, napakaganda mo pa rin. Masaya ako na umuo ka. Sobrang saya. I love you. I love you too. Hindi ako makapaniwalang engaged na tayo, babe. Thank you. Thank you sa effort mo na to. Hindi na ako makapaghintay na maging misis mo. Ako rin. Hindi ako makapaniwala na nangyayari to. Parang panaginip ang feels. Ano kaya sasabihin ni na mama at papa ngayon na engaged na tayo? Alam na nila bago pa kita ayain. At buong-buo ang suporta nila sa akin. Ang swerte ko naman talaga sa'yo. Maswerte rin naman ako sa'yo, babe. Kaya nga hindi na kita papakawalan eh. Ang lagay kung hindi pa pala ako madedestino sa ibang lugar, hindi ka pa magpo-propose? Hindi naman sa ganon, babe. Naninigurado lang na akin na ang pinakamagandang babae sa galaxy. Kung hindi lang ako kailangan lumayo, aasikasuhin ko na agad yung mga kailangan natin para sa kasal. Pero alam mo, 1 buwan lang din naman yun. Tamang-tama, pandagdag sa mga gagastusin natin sa kasal. Okay lang yun. Ang hindi okay ay yung wala ka sa tabi ko sa loob ng 1 buwan na yun. But anyway, pwede naman na nating simulan ng paunti-unti mga kailangan natin para sa kasal. Excited na ako sa preparations. Mag-ingat ka lagi ha at magpakatino ka habang wala ako. Be a good boy. Ikakasal na tayo. Parang di mo naman ako kilala. Ayun na nga, kilala kita. Chick boy ka nung college tayo, no?
At nagbago na ako mula nung nakilala kita. I love you. I love you too. Ikaw lang, promise. Ikaw lang din. Promise. Papadudot habang binabalikan at unti-unting kinikwento sa akin ni Jordan ang mga naganap. Hindi ko nilalayo ang tingin ko sa baril na hawak niya. Kasabay din ito ang pagtitig ko sa kanya habang binabalikan ang ginawa niyang proposal para kay Vern. Kitang-kita ko ang pagngiti ng kanyang mga mata. Kahit ikinakwento lamang niya ang mga ito ay makikita mo ang pagmamahal niya sa girlfriend niya. Talagang tinamaan si Jordan kay Vern dahil siya lamang ang tumagal na girlfriend ni Jordan at nagpatino sa best friend ko. Iba ang effort niya para kay Vern, papadudot. Habang nasa ibang lugar para magtrabaho si Vern ay naging okay pa rin ang relasyon nila at nag-umpisa na rin silang mag-ayos ng mga kailangan nila sa kasal. Pero uunahan ko na po kayo. Hindi po ito happy ending. Kahit kita sa mata ni Jordan ang saya tuwing sinasariwa niya ang kwento nila ni Vern, bakas pa din sa kanyang mukha ang sakit at kalungkutan. Lungkot na pilit niyang nilulunod sa pag-inom ng alak ng umagang yon. Para saan pa ang pagiging kaibigan ko kung hindi ko siya dadamayan? Pinaramdam ko kay Jordan na nandun ako para sa kanya. Kahit gaano pa kahaba ang kanyang kwento, kahit gaano kasakit para sa akin ang makita siyang ganon. Hindi ko iiwanan ang kaibigan ko, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot sa tagal na naming magkakilala ni Jordan. Sa tulong ng pag-isa-isa niya at pagkukwento niya sa buong pangyayari ay doon ko pa lamang lubos na kilala ang mapapangasawa niyang si Vern. Tila matinong babae si Vern at wala ka nang hahanapin pang iba. Nakaramdam din ako ng kaunting inggit dahil naunahan pa ako ng kaibigan ko pagdating sa babae. Hindi ako kasing swerte ng best friend ko pagdating sa mga babae. Ako nga ang dapat na nagdadrama ng araw na yon dahil hiniwalayan din ako ng girlfriend ko pero moment yon ni Jordan. Mas masakit pa din ang iwanan ka sa mismong araw ng kasal nyo. Naroon ako para sumuporta at para makinig sa kanya. Hinayaan ko lang si Jordan na magsalita at ilabas lahat ng kanyang saloobin. Sinimulan niya ang kwento sa proposal at sa mga panahong parang walang humpay ang kasiyahan nila. Pero unti-unting nagiba ang timpla ni Jordan habang kinukwento na niya ang pagbalik ng kanyang minamahal sa Maynila. Babe, miss na miss kita. Ha? Ano yun? Ang sabi ko, sobrang miss na miss kita. Miss din kita. Saan mo gustong kumain? Doon natin pag-usapan mga plano-plano natin sa kasal. Teka, sandali. Parang medyo nagkalaman ka ng konti ah. Konti lang naman. For sure, kasya pa din wedding gown mo sa'yo. Ano kayang motif natin? Di ba dapat sa kulay tayo nagsisimula? Pink, favorite mo yun, di ba? Vern? Babe? Ha? Ano uli yung sinabi mo? Kanina ka pa busy kaka-cellphone. May kachat ka ba? Wala. Nagsisearch lang ako ng magandang kulay. Blue na lang. Blue? Ha? Eh di ba pink paborito mong kulay? Teka nga, bakit ba mas marunong ka pa sa akin? Blue na nga, di ba? Oh, relax. Eh tingnan mo kasi mga gamit mo. Pink cellphone, pink shirt, pink bag. Tapos biglang blue gusto mo? Hindi na ba ako pwede magbago ng gusto? Kung ano yung sa tingin mo gusto ko, dapat yun na yun? Okay, sorry na. Sige, blue tayo. Okay din naman yun. Malamig sa mata. Babe, punta muna tayo dun sa paborito mong resto. Yung may malalaking serving ng chicken.
Na-miss kong kumain dun eh. Ayoko doon. Gusto kong kumain ng Japanese food ngayon. Ramen, ganon. Di ba allergic ka sa seafood? Ayan ka na naman. May dala akong gamot. Gusto kong kumain ng ramen, tapos. Alam mo babe, parang kakaiba ka ngayon. Paanong kakaiba? Ano na naman ba yung napansin mo, Jordan? Nagkaroon lang ako ng mga bagong trip, kakaiba ka agad. Hindi pa pwedeng may mga bago lang ako nagustuhan? Ang lagay hindi na ako pwede mag-improve, ganon? Mula nung umuwi ka, iba na mga kinikilos mo. Saka parang tamad na tamad kang asikasuhin yung mga kailangan natin sa kasal. May problema ba? Wala! Ewan ha, pero iba yung pakiramdam ko eh. Sabihin mo lang sa akin kung… Wala nga! Sigurado ka ba? Pwede mo naman sabihin sa akin. Makikinig naman ako. Itigil mo niyang kakatanong mo kung ayaw mong tumaas ang boses ko. Wala, okay? Okay. Nag-worry lang kasi ako sa'yo. Jordan, naiirita na ako sa'yo Ang dali mo namang mairita. Hindi na nga ako magtatanong. Halika na, dun tayo sa Japanese resto na yun. Nawala na ako ng ganang kumain. Pwede bang umuwi na lang tayo? Ano? Alam mo, sa tagal ng pagsasama natin, lately napapansin ko na parang may something na off sa'yo. Tulad na lang nito. Ikaw tong mahilig mag-mall. Tapos ngayon, wala pa tayong nagagawa. Gusto mo nang umuwi. Hindi pa nga tayo kumakain eh. Sorry, Jordan. Babe, siguro pressured lang ako sa kasal natin. Tapos marami pa akong inaasikaso sa trabaho. Kahit day off ko, trabaho ang naiisip ko. Naiintindihan ko, babe. Sorry din at makulit ako. Pero halika na, para di ka na mairita. Ihatid na kita pa uwi. Papadudod sinabi sa akin ni Jordan na iniintindi na lamang niya ang mga kakaibang kinikilos ni Vern ng mga panahong yon. Pumasok din sa isipan ni Jordan na baka may iba na ang fiancé niya dahil sa madalas itong may ka-chat at kinakausap sa cellphone. Pero iba ang pagmamahal ni Jordan kay Vern. Pinagkatiwalaan niya ito ng todo at sa totoo lang ay stressful nga naman at nakaka-pressure ang ikasal. Tapos sasabayan pa ng trabaho. Minsan may breaking point din naman ang isang tao pag nagkasabay-sabay ang mga intindihin at responsibilidad. Tuloy ang kwento sa akin ni Jordan sa itinatakbo ng relasyon nila ni Vern. Kinuwento niya na medyo nagbalik naman sa pagiging masayahin si Vern. Kahit busy sila sa pag-aasikaso sa kasal ay nagagawa nila ulit ang mga bagay na lagi nilang nagagawa noon. Nanood sila ng sine, nag-discover ng mga kainan at tumambay sa park. Lumalakas din ang loob ko ng araw na yon habang nagkukwento si Jordan. Nagkakaroon ako ng pag-asa na pwede pa nilang maayos ni Vern ang problema na hinaharap nila. Pero binanggit ni Jordan na habang papalapit ang araw ng kasal ay tila lumalayo naman si Vern sa kanya. Takang-taka ang kaibigan ko hanggang sa nag-decide na siyang harapin at alamin ang problema para masagot ang mga katanungan sa isipan niya. Kung bakit biglang nag-iba ang soon-to-be wife niyang si Vern, Papadudot. Pare, ilang araw na lang matatapos na maliligayang araw mo. Ang gara mo kasi. May pakasal-kasal ka pang nalalaman babaero ka naman. Alam mo Ron, dati yun. Saka makinig kang mabuti ha. Pag kinasal na kami ni Vern, hindi na matatapos ang maliligayang araw ko. Ang tindi talaga ng tama mo sa mapapangasawa mo. Apaka-corny mo Di namin nakita sa'yo dati yan ha. Pare, corny na kung corny. Pero masayang masaya na ako. Siya na yung matagal ko nang hinahanap. Kaya nga, papalit-palit ako ng babae nun Ngayong nasa akin na siya, bakit ko pa pakakawalan? Palibhasa, ikaw tong totoong babaero Hinay-hinay ka naman. Pero alam mo pare, nung pinakilala mo sa amin yung mapapangasawa mo, nakita namin na legit naman yung saya mo. Kaya congrats talaga sa'yo. At least matatahimik ka na. Ay teka, ba't di pala sumama sa atin si Vern?
Masama daw timpla niya ngayon eh. Ewan ko ba dun? Laging stressed. Malamang dahil sa kasal. Pansin ko nga pre, parang ikaw ang abala sa pag-aasikaso. Di ba? Dapat babaeng gumagawa nun? Pre, kahit sino ang mag-asikaso. Basta ang importante, may kasal kami. Wala ka talagang alam sa relasyon ano? Eh di ikaw na maraming alam. Nga pala, ano na? Message mo na yung coordinator nyo. Anong oras na oh? Pupunta pa ba siya dito sa bar? Ito, kaka-message lang niya. 10 minutes daw, nandito na siya. Traffic daw eh. Oh, ang daldal mo kanina. Bakit bigla ka na nahimik? Pre, sabi mo masama timpla ni Vern, di ba? Oh, bakit? Eh bakit ando siya sa kabilang table? Saan? Teka, si Vern? Nasa bahay si Vern. Kamukha lang siguro niya yung nakita mo. Hindi Jordan. Parang si Vern talaga eh. Tumalikod ka kasi para makita mo. Paano mangyayari yun? Nasa bahay nga siya. Asan ba yung sinasabi mo? Ayun oh, yung naka-pink. Teka, parang kamukha nga ah. Pero ayaw niya ang pink. Blue na ang favorite color niya. So hindi siya yan. Halika na, alis na tayo. Hindi, lapitan na natin para sure. Teka, puntahan ko lang. Wag na, mapapahiya lang tayo. Hindi naman si Vern yan. Teka pre, wait lang. Nakaharang kasi kanina yung waiter eh. Ngayon ko lang nakita, may kasamang lalaki oh. Ayan oh, yung nakatalikod. Baka yung pinsan niya. Pare, hinalikan ni Vern yung lalaki. Imposible naman pinsan niya yun. Baka sa pisngi. Anong pisngi pre? Tignan mo kasi ulit para makita mo. Parang ang layo ng pisngi sa labi. Oh, tumayo si Vern. Nag-walkout na. Ay, sayang. Doon siya sa kabilang exit lumabas. Tara pre, punta natin yung lalaki. Gusto kong manapak eh. Ang kulit mo naman, Ronnie. Hindi nga si Vern yun. Nag-message na din yung coordinator. Hindi daw siya makapag-park. Doon na lang tayo mag-usap sa sasakyan. Pero pare. Hindi nga pre, okay? Hindi. Kaya tigilan mo na. Oo, sige. Ikaw bahala. Pero sure akong Ang kulit mo naman eh. Hindi nga si Vern yun, okay? Okay. Sabi mo eh. Papadudot, hindi makapaniwala si Jordan sa kanyang nakita nung oras na kasama niya ang kaibigan naming si Ron sa loob ng bar ng gabing yon. Todo ang pagdinay niya sa sarili niya na si Vern ang nakita nila noon. Pero alam ng kaibigan ko na si Vern nga ang nakita niya. Talagang hulog na ang kaibigan ko kay Vern. Sa takot niyang baka biglang mawala sa kanya si Vern ay hindi na lamang niya hinarap ang katotohanan. Umasa siya na kaya nilang maayos ni Vern anumang problema ang namumuo sa relasyon nila kung meron man.
Kagaya ng tropa naming si Ron ay nakaramdam din ako ng galit. Galit kay Vern at galit kay Jordan. Bakit hindi man lang kinumpronta ni Jordan ang girlfriend niya? Na una ay nagsinungaling sa kanya at pangalawa, may kinitang iba at hinalikan pa. Gumawa na lamang si Jordan ng kwento sa isipan niya. Marahil daw ay inaaliw lang si Vern ang sarili niya at gusto munang makipag-usap sa ibang tao. Niyuyug-yug yung stress para kumalma. Pero kahit sa ang anggulo tignan, may pagkakasalang ginawa si Vern kay Jordan. Naniniwala si Jordan na mahal siya ni Vern at nakagawa lamang ito ng ganong bagay dahil sa pressure kasi nga ay malapit na ang kasal nilang dalawa. Alam kong wala na sa Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. ilang araw na rin ako nakabalik ng Maynila noong mga panahon na yon, Papa Dudut. At isang araw bago ang kasal ay doon kami nagkita-kita ng tropa para sa huling gabi ng pagiging single ni Jordan. Wala akong nakita sa kanyang kahit na anong bahid ng pagkabahala o lungkot noong time na yon. Kahit galing ako sa breakup ay masayang masaya ako noong gabi na yon at ganon din ang best friend ko. Marahil ay panandalian niyang nalimutan ang mga problema o di kaya namay ang mahalaga na lamang sa kanya ay ang maitali na siya sa babaeng pinakamamahal niya. Hinatid ko si Jordan sa kanyang hotel noong gabing yon. Habang nasa sasakyan kami ay tuloy-tuloy ang aming pagkwekwentuhan tungkol sa nakaraan. Mga alaalang hindi mabubura. Mga alaalang nagpatibay sa aming pagsasama. Nagpaalam na ako kay Jordan at sinabihan ko siya na good luck at nag-congrats na rin ako in advance. Kinabukasan na ang kanyang big day kaya dapat na makapagpahinga na kami that night. Ang hindi ko alam ay magiging mahaba pala ang gabi na yon para sa matalik kong kaibigan na si Jordan, Papa Dudut. Sino kaya itong kumakatok? Gabing-gabi na. Bellboy siguro to. Teka lang, ito na. Oh, Vern. Namiss mo na ako, babe. Di ba bawal magkita ang bride at groom the night before ng kasal? Baka mamaya hindi pa matuloy kasal natin, ha? Jordan, Oh, bakit ganyan mukha mo? Umiiyak ka ba? Ano nangyari? Tara, pumasok ka muna dito sa kwarto. may gusto kasi akong sabihin sa'yo. Importante to. Ano ba yun? Mukhang importante nga talaga yan kasi pinuntahan mo pa ako sa hotel room ko. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Pero, Jordan, Vern, ano ba nangyayari ha? Bakit ka umiiyak? Jordan, matagal ko nang iniisip to at ngayon lang ako nakakuha ng lakas ng loob. Gagawin ko to kasi hindi lang para sa akin, para din to sa'yo. Vern, sabihin mo na kasi kung ano yan. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Jordan, ayoko nang ituloy yung kasal natin. I'm sorry. Sorry, Jordan. Anong sabi mo? Huwag na nating ituloy yung kasal. Wala nang kasalan na mangyayari bukas. Ha? Seryoso ka ba? Vern, kung prank to, ilabas mo na yung nagre-record ng video. Hello? Nasaan ba yung camera? Prank ba to? Hindi ako nagbibiro. Hindi to prank. Totoong sinasabi ko. Bakit? Bakit ayaw mo nang matuloy yung kasal natin? Sabihin mo, Vern, bakit? Ayoko maging unfair sa'yo. Ayoko na magpakasal. Jordan, buntis ako. Ano? Teka, di ibig sabihin, magiging tatay na ako? Jordan, buntis ako pero hindi ikaw ang ama. Vern naman, please, huwag ka magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. So, totoo nga. Totoo ngang may iba ka na. At nabuntis ka pa niya. I'm so sorry, Jordan.
Hindi naman ako tanga, Vern. Hindi lang ako nagsasalita pero napansin ko na yan mula nung bumalik ka dito sa Maynila. Nag-iba ka na. Pilit kong inintindi. Kahit may nag-I love you sa'yo sa chat, hinayaan ko lang. Nakita din kita sa bar na may kasama. Sabi ko pa sa tropa ko, pinsan mo lang yun. Pero sino nga namang pinsan ang naghahalikan, di ba? Jordan! Matagal ko nang alam, Vern. Pero handa akong tanggapin lahat ng pagkakamali mo. Kahit may iba kang lalaki na kasama sa kama, palalampasin ko yun. Kahit hindi akin yung dinadala mong bata, aakuin ko siya. Kahit kamukha pa siya ng tatay niya, okay lang sa akin. Vern, bubuo tayo ng isang masayang pamilya. Dapat nagagalit ka sa akin. Saktan mo ko! Pagsalitaan mo ako ng masama, murahin mo ako. Bakit tinatanggap mo pa rin ako? Sobrang mahal kita. Kaya kong magbulag-bulagan para sa'yo. Kaya kong magtiis para sa'yo. Jordan, I'm sorry. I'm so sorry. Tana, ito, yayakapin kita para kumalma ka. Okay na, Vern. Pinapatawad na kita. Tana, tama na, huwag ka nang mag-sorry. Jordan, ano ba? Tanggalin mo tong pagkakayakap mo sa akin. Nagsusorry ako sa'yo dahil buo na ang desisyon ko. Kailangan kong gawin to dahil hindi ko kaya magpakasal sa'yo na iba ang laman ng puso ko. Vern, paano nangyari yun? Baka nalilito ka lang dahil nabuntis ka niya. Di ba sabi ko naman sa'yo, okay lang sa akin. Bubuo tayo ng pamilya. Tutuparin natin lahat Tama na, Jordan. Please, palihain mo na ako. Parang awa mo na. Huwag mong gawin to. Mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Please. Huwag mo akong iwan. Jordan, maraming salamat sa pagmamahal mo. Pero hindi ko na kayang suklian yan. Vern naman. Sige na, aalis na ako. Sana pagdating ng panahon, mapatawad mo ko at mahanap mo ng tamang tao magmamahal sa'yo ng totoo. Vern, wag, please. Bitawan mo ko, Jordan. Please, wag mong gawin to. Huwag mong gawin sa sarili mo to. Huwag kang umalis. Huwag ka magmakaawa. Hindi ko deserve ang kagaya mo at hindi mo rin deserve ang masaktan ng tulad ko. I'm so sorry. Vern! Papadudot kung may isa sa mga masasakit na mangyayari sa isang lalaki ay iwanan ang kanyang pinakamamahal. At doble o di kaya ay triple ang sakit kung nalalapit na ang inyong kasal. Binaba ni Jordan lahat ng pride niya bilang isang lalaki at nagbulag-bulagan siya para kay Vern pero nagawa pa rin siyang iwanan nito. Kaya naiintindihan ko kung bakit ko naaabutan ang kaibigan ko sa ganong klase ng estado, papadudot. Habang kinikwento ni Jordan ang mga pangyayari ay tumitindi ang galit na nararamdaman ko para kay Vern. Ang babaeng pinagpalit ang kaibigan ko. Higit sa lahat ay nagpabuntis pa. Sa mga oras na yon ay gusto kong sugurin si Vern. Gusto kong makilala yung lalaki na bumuntis sa kanya. Gusto ko silang saktan parehas dahil sa ginawa niya sa kaibigan ko. Papadudot, hindi ko kayang makita sa ganong kalagayan si Jordan. Walang mga salita na mula sa aking bibig ang magpapagaan ng kanyang dinadala. Walang katumbas ang sakit na nararamdaman ng kaibigan ko kaya't hinayaan ko lamang siyang ilabas ang lahat ng ito. Tanging ang pakikinig lamang ang magagawa ko para sa kanya. Ayun na nga nangyari. Ang sakit dahil yung taong minahal ko ng sobra nagawa kong lokohin. Tiniis ko yung mga ginawa niya dahil mahal na mahal ko siya.
Kahit na ano pang ginawa ko para sa kanya, iniwan pa rin niya ako. Hindi ko alam kung anong masasabi ko sa nagawa ni Vern. Napakasakit talaga maiwan ng minamahal. Lalo na kapag pinagpalit ka sa iba. Naawa ka na ba sa akin ngayon? Masaya ka na ba na ikaw ang pinili ni Vern? Sa bagay kayo. Pareho kayong manluloko. Ha? Ano pare? Anong manloloko? Anong nagawa ko? Magsama kayo ni Vern. Mga hayop kayo. Jordan, huwag may tutok sa akin yung baril. Ano ba sinasabi mo? Anong kinalaman ko sa inyong dalawa? Ang galing mo rin, no? Sobrang galing. Akala mo hindi ko alam? Nagkukunwari ka pa dyan? Jordan, ibaba mo yung baril, please. Hindi ko talaga alam kung ano yung sinasabi mo. Bakit kami magsasama ni Vern? Hindi ko pa nga nakikita yung mapapangasawa mo eh. Mapapangasawa? Hindi ko na siya magiging asawa dahil sa'yo. Mula bata, kilala na kita. Bakit mo ginawa sa akin to? Bakit? Pare, ano ka ba? Yung baril, please. Huwag may tutok sa akin. Wala kang kaluluwa, hayop ka. Pare, huminahon ka, please. Anong klaseng kaibigan ka? Inagaw mo yung babaeng pinakamamahal ko. Jordan? Vern, Leon? Veronica? Bakit nandito ka? Teka, paano mo nakilala si Jordan? Anong ginagawa mo rito? Ikaw yung best friend ni Jordan? Ikaw dapat ang best man niya sa kasal namin? Jordan, bakit may baril ka? Ibaba mo yan, please! Veronica? Vern? Si Jordan yung sinasabi mo sa akin ng fiancé mo? Siya ang dahilan kung bakit nakipaghiwalay ka sa akin? Paano nangyari to? Ang gulo! bakit niyo nagawa to sa akin? Ginago ako ng dalawa sa pinakamamahal kong tao. Hindi nga pala kayo tao. Mga hayop kayo! Pare, Jordan! Hindi ko alam! Maniwala ka sa akin! Huwag niyo nga akong lokohin. Hindi ako tanga. Jordan, please ibaba mo na yung baril. I'm sorry, hindi ko alam na siya ang best friend mo. Maniwala ka, please. Nakilala ko si Leon nung na-assign ako sa Davao. Hindi ko akalain na si Leon yung kababata mo. Please, maniwala ka sa akin. Jordan, maniwala ka. Tama yung sinabi ni Veronica. I mean ni Vern. Hindi ko sinadya magkagusto sa fiancé mo dahil hindi ko talaga alam. Inamin niya sa akin na ikakasal na siya at hiniwalayan niya ako. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, pare, hindi ko alam na ikaw yun. Tama na! Tama na! Anong klaseng kaibigan ka? Nakita ka pa namin ni Ron. Pinagtakpan pa kita sa kanya. Nagdadasal ako na sana hindi ikaw yung kasama ng girlfriend ko. Pero hindi ako magkakamali sa suot mong damit. Dahil ako nagpa-arbor sa'yo nun. Jordan, nandun ka sa bar nung gabi na yon? Bakit hindi mo ako kinausap? Bakit hindi mo kami kinausap ni Vern? Umaasa ako na hindi totoo ang nakita ko. Natatakot ako na mawala sa akin ang mga mahal ko sa buhay. Kayong dalawa yun. Tapos, ganito ang igaganti nyo sa akin? Maglalandian kayo at ikaw hayop ka. Binuntis mo pa ang girlfriend ko. Ha? Ano? Oh, bakit parang gulat na gulat ka? Hindi mo alam? Veronica, anong sinasabi ni Jordan? Leon, buntis ako. Ikaw ang ama. Hayop ka talaga, Leon. Jordan, please! Huminahon ka lang! Baka pumutok yung baril na hawak mo, please! Wow naman! Tagapagtanggol! Ang galing nyo, no? Ang galing mo, Veronica! Yang simpleng kakatihan mo, bigla kang nagkaroon ng instant family. At best friend ko pa ang tatay. Kailan nga pala ang kasal nyo? Ako ang best man? Jordan! Shut up! Hindi ka ang kausap ko! Jordan, bumalik ako rito dahil baka hindi kayanin ang konsensya ko kung siseryosohin mo mga sinabi mo sa chat. Konsensya? Meron kang konsensya? Nung nagmakaawa ko sa'yo kagabi, nakonsensya ka ba? At kung hindi pa kita tinext na magpapakamatay ako, hindi ka babalik dito. Napag-isip-isip ko na din na
Hindi ko na din kailangan ng katulad mo. At ngayong nagkaalaman na, ano nang susunod na eksena? Di ba? Nag-break kayo dahil sa akin? O ayan na, malaya na kayo. Magbalikan na kayo. Hindi, Jordan. Hindi ko babalikan si Leon. Veronica, paano yung bata? Hindi naman pwedeng lumaki siya ng walang kinikilalang ama. Talagang Hindi- dito pa kayo sa harapan ko nag-family planning? Jordan, please! Huwag mo itutok yung baril kay Veronica. Buntis siya, di ba? So ulirang ama ka na ngayon. Nakakatawa, no? Isang iglap, biglang napunta sa'yo yung shota ko. Jordan, pag-usapan natin to. Ibaba mo na ang barel, please. Wala na tayong pag-uusapan. Malinaw na sa akin ang lahat. At sabi mo sa akin kagabi, di ba? Hindi mo kaya magpakasal sa akin dahil iba ang laman ng puso mo. Iba na ang laman ng puso mo. Ako lang ang dating laman yan. Ginawa ko ang lahat para hindi ako mawala dyan sa puso mo. Nasobrahan ba ako? Mali ba ako? Anong mali sa akin, Vern? Ano? Jordan, please! Huwag mong itutok ang barel sa ulo mo! Jordan, pare! Ibaba mo na yung baril, pare! Hindi ito ang sagot! Huwag kayong lalapit. Jordan, please! Pare, kung ano man yung iniisip mo, huwag mo ituloy! Magpakasaya kayo. Pare! Malaya na kayo. Jordan! Papadudot yung unang putok ng baril ay nagmistulang warning shot. Hindi tinuloy ni Jordan na patamaan ng kanyang sarili. Nabasa ko yung ginawa niyang yon na baka ayaw pa talaga niyang tapusin ang buhay niya at desperado siyang humingi ng saklolo kahit na hindi nagsasabi na pigilan namin ni Vern ang balak niyang pagpapatiwakal. Binasa ko ang mga sumunod na galaw ni Jordan at nagsumamo na si Vern matapos ang warning shot na yon. Dala na rin ang matinding nerbiyos. Papadudot sa unang pagkakataon na bumungad sa akin, mabilis kong sinubukang agawin ang hawak niyang baril. Mukhang kinulang ako sa pagtansya ng sitwasyon dahil nakaporma pa si Jordan noon. Ayaw niyang bitawan ng baril kaya nauwi kaming dalawa sa agawan. Desidido akong maagaw ang baril kay Jordan. Alam ko kasi na yun na lamang ang paraan para hindi niya ituloy ang pagpapatiwakal na balak niyang gawin. At para masiguro ko rin na hindi kami mapahamak ni Vern kalaunan. Sa agawan ng baril na naganap sa pagitan namin ni Jordan ay aksidenteng pumutok ito o papadudot. Nagulat ako. Kinabahan ako para sa buhay ko at noong mahimasmasan ay naramdaman ko na hindi ako ang tinamaan. Akala ko nga si Jordan ang nabaril noon kasi hindi nabura ang pagkagulat sa mukha niya. Tapos may narinig ako ng ingay, tila tunog ng taong bumagsak. Nagulat na lamang kaming dalawa ni Jordan at si Vern pala ang tinamaan. Nagmadali kami ni Jordan na itinakbo si Vern sa ospital. Pagdating doon ay ako na lang mag-isa ang pumasok sa loob at si Jordan hindi na ako sinamahan. Sa nerbiyos ko at pagkaligaga ay hindi ko na malayan na hindi ko na pala kasama si Jordan. Yun ang huling beses na nakita ko siya, papadudot. Mula noon ay wala na akong naging balita sa kanya. Ang naging magandang kinalabasan sa kabila noon ay daplis lang ang
naging tama ng bala kay Vern. Kaya mabilis lang din siyang nakarecover dahil sa kaunting galos sa kanyang balikat. Papadudot yon ang nagpabago sa takbo ng buhay ko. Ilang taon na ang nakakalipas. Sumulat ako sa inyong programa para mabawasan ang bigat sa aking konsensya. Hindi ko lubos na maisip na ako pala ang tinutukoy na lalaking naging dahilan sa pangangaliwala ni Vern kay Jordan. Hindi ko matanggap na nasaktan ko ang best friend ko ng sobra. At alam kong ako ang dahilan kung bakit nagkasira kaming dalawa. Papadudot, hindi matahimik ang konsensya ko dahil nawala si Jordan sa buhay ko na puno ng galit ang puso. Hindi ko alam kung paano ko hihingi ng tawad sa nagawa kong kasalanan. Naalala ko yung araw na huli kaming nagkita ni Jordan sa hotel bago ang insidente. Ang sama ng titig niya sa akin. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Mas masakit pa ang mga tingin niya kesa sa lahat ng mga sinabi niya. At ngayong nangyari na ang mga nangyari, alam mo Papa Dudut, naisip ko na sobrang deserve ko po ito. Walang laman ang puso ko kundi puot at pagsisisi. Kung siguro mas nabasa ko lamang ng mabuti ang mga pangyayari noon ay magkaibigan pa rin kami ni Jordan. Hindi naging kami ni Vern at natuloy ang kasal nilang dalawa. May best friend pa rin sana akong kasama sa ngayon. Si Vern o Veronica naman ay hindi ko na siya nakita matapos niyang makalabas ng ospital. Hindi ko rin alam kung lalaki o babae ba ang anak ko sa kanya. Hindi na rin niya ako binigyan ng pagkakataon na magpakaama sa anak naming dalawa. Papadudod kung nakikinig man si Veronica ngayon ay gusto ko lamang sabihin na nandito ako kung kailangan niya ng tulong para sa anak namin. Alam niya naman kung paano ako makokontak. At sa pinakamamahal kong kaibigan na si Jordan, pare kung nasaan ka man, alam kong walang kapatawaran ang nagawa ko sa iyong kasalanan. Pero hindi ko ginusto na sa ganito humantong ang pagkakaibigan natin. Kung alam ko lang pare, kung alam ko lang. Kaya kong iwan si Vern para sa iyo at kung tatanungin, sa susunod na buhay ay ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko na kaibigan. Patawarin mo ako sa mga nagawa kong kasalanan at mahal kita bilang isang kaibigan. Hanggang dito na lamang po ang liham ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kabarangay na masugid na tumutok sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Leon. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1